How to turn on subtitles in different languages. Click the gear icon in the bottom right corner of the video player. Then select Subtitles or Closed Captions from the menu. Choose your desired language. If your language is not listed, select Auto Translate and then pick your language. Enjoy the video. Disclaimer. The conviction in the Bible's authority, and the key tenets of Christianity, serve as the foundation for these views, opinions, and material, which are expressed from a globally recognized and accepted core Christian perspective. Any allusions to other faiths, spiritual traditions, or belief systems, are meant to politely address and, when required, correct viewpoints or teachings that are thought to be in conflict with, and incorrect with biblical truth, rather than to insult or disparage. The goal is to defend the authentic gospel of Jesus Christ, the correct teaching of the Holy Bible, its proper interpretation and application, and to provide clarity to matters of faith, not to offend religion, people, beliefs, or cultures. All viewers are urged to approach this content with an open, impartial mind and way of thinking, with discernment and humility, and to seek the truth, while showing love and respect for others. It is highly recommended that everyone read their own Bible, study it, and search for the truth on their own, with the assistance of the internet, search engine and artificial intelligence like Google and ChatGPT. Ang ating pag-uusapan sa oras na ito ay ang isa sa mga kontrobersyal na paksa na karaniwang pinagtatalunan ng iba't ibang relihiyon, sekta o grupo sa ating bayan. Ayon sa iba, ay pinapangaral o tinuturo daw sa kanila ng kanilang mga ministro, pastor or preacher na dapat daw na magbigay ang bawat isa sa kanila ng ikapo or tithes sa kanilang religious group or organization. Ito ay sa pilitang pinag-uutos sa kanila, sa ayaw man o sa gusto nila. Ating alamin kung ano ba talaga ang totoo o tunay na tinuturo ng Biblia sa atin. Pinagsimikapan kong gawin ang video na ito sa wikang Pilipino upang maging madali at ganap na maunawaan o maintindihan ng ating mga manunood na may struggle sa pag-unawa o sa pag-intindi sa wikang Ingles. Kung kaya't, narito at atin nang umpisahan. Una, alamin muna natin kung ano ba ang tinatawag na ikapu o tithe. Ano ang kahulugan nito? Ang ikapu or tithe ay nangangahulugang ang ika-10 bahagi. Ito ay ang pagbibigay ng 10% ng mga inani sa bukid o taniman, ng hayop o anumang kinita mula sa lupa. Pangalawa, alamin naman natin ngayon kung sino-sino ba ang mga inuutusan noong panahon ng Lumang Tipan na magbigay ng ikapo or tithes at para kanino o sino-sino ang tatanggap ng mga ikapo na ito. Ayon sa Biblia, ang pangunahing nagbibigay ng mga ikapo ay ang mga Israelita. Ang aking tanong sa inyo, Israelita o Hudyo ka ba upang gayahin mo rin sila na magbigay ng iyong ikapo? Sino naman ang tumatanggap ng ikapo na binibigay ng mga Israelita noon? Ayon sa Biblia, ang mga tumatanggap ng ikapo noon ay ang mga Libita, ang lipi na itinalaga para sa paglilingkod sa templo, ang mga pari, at tuminsan ay ang mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang aking tanong sa inyo, isa ka bang Libita o pari na naglilingkod sa templo? O isang mahirap o nangangailangan na individual upang tumanggap ng ikapo mula sa mga Israelita? E paano na ngayon yan? Hindi ka naman Israelita o Hudyo dahil sa kanila lang inuutusan ng pagbibigay ng ikapo at hindi lang ito sa pera, kundi maging sa mga inani sa taniman at sa hayop. Pangatlo, saan naman binibigay ang mga ikapo o tithes noong panahon ng Lumang Tipan? Ayon sa Biblia, ang mga ito ay inilalapit sa tabernakulo at di kalaunan ay sa templo sa Jerusalem. Kinokolekta ang mga ikapu sa loob ng komunidad ng Israel para sa pagsamba at pangangailangang panlipunan. Pang-apat, kailan ba pinag-utos o pinatupad ang pagkakaloob ng ikapu sa mga Israelita o Hudyo? Itinatag ang pagbibigay ng ikapo sa ilalim ng kautosang mosaiko na inyong mababasa sa aklat ng Levitiko, Kabanata 27, talatang 30 hanggang 32, mga bilang Kabanata 18, talatang 21 hanggang 24, Deuteronomio, Kabanata 14, talatang 22 hanggang 29. Regular na ibinibigay ng mga Israelita o Hudyo ang kanilang ikapo bilang bahagi ng kasunduan ng mga Israelita sa Diyos. Panglima, bakit kinakailang magbigay ng ikapo ang mga Israelita? Ano-ano ang mga dahilan nito? Ayon sa Biblia,
Ito ay upang suportahan ang mga Levita at mga pari na walang minanang lupain upang mapanatili ang pagsamba sa templo at tustusan ng mga festival at ang mga maihirap. Ito ay bilang tanda ng kanilang pagsunod at pasasalamat sa Diyos. Pang-anim, paano sinasagawa ang pagbibigay ng ikapo noong panahon ng Lumang Tipan? Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtatabi ng unang 10 bahagi ng kanilang inani, ng kanilang hayop, at iba pang mga kinita nila. Kung minsan, ay nagbibigay din sila ng 2 o 3 beses ng ikapo para sa mga festival at para sa mga mahihirap sa tiyak na mga taon. Pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa pagbibigay o pagkakalob sa panahon ng Bagong Tipan. Una, sino-sino ang mga tinutukoy na magbigay o magkaloob? Ang mga unang mananampalatayang Hudyo na pamilyar na sa gawain at ang mga umuusbong na iglesyang hintil. Binanggit ni Jesus, ang sumulat ng Hebreo at ni Pablo sa mga prinsipyong may kinalaman sa pagbibigay. Ang halimbawa nito ay inyong matatagpuan sa aklat ng Mateo, Kabanata 23, Talata 23. Pangalawa, ano ang sinasabi ng Bagong Tipan tungkol sa pagbibigay ng ikapu or tithes? Bagamat nabanggit din naman sa Bagong Tipan ang ikapu or tithes, ngunit ang pagbibigay o ang pagkakaloob ay mas nakatuon na sa pagiging bukas palad ng nagbibigay at ang kusang pagbibigay niya na nagmumula sa kanyang puso at hindi dahil sa pinipilit lang siya, kaysa sa isang tiyak na 10%. Ang halimbawa nito ay inyong mababasa sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, Talata 7. Kung ipagpipilitan pa rin ng iba sa inyo na dapat pa ring magbigay o magkaloob ng ikapu or tithes at ginagamit pa rin ninyo ang mga talata mula sa Lumang Tipan, ay inyong kinukontra ang aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, Talata 7. Pangatlo, saan isinagawa ang pagbibigay o pagkakaloob nitong panahon ng Bagong Tipan? Ang unang iglesia ay nagtitipon sa mga bahay at ang mga handog ay inilaan para suportahan ang mga lider ng iglesia, mga misyonero at ang mga nangangailangan. Ating mababasa ito mula sa mga aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, Talata 44 hanggang 45. Pilipos, Kabanata 4, Talata 15 hanggang 18. Pang-apat, kailan inuutos na ipagpatuloy ang pagkakaloob o pagbibigay ng ikapu or tithes nitong panahon ng Bagong Tipan? Ayon sa Biblia, hindi na inutos pa bilang batas sa Bagong Tipan ang pagkakaloob ng ikapu pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pagbibigay o pagkakaloob ay patuloy na ginagawa ayon sa pangangailangan sa komunidad. Panglima, bakit kinakailangang magkaloob o magbigay nitong panahon ng Bagong Tipan? Ito ay upang suportahan ang mga gawain ng ministeryo, ang matulungan ang mga mahihirap at ang maipalaganap ang Ebanghelyo. Maliban pa rito ay bilang pagpapakita ng pag-ibig, pananampalataya at mabuting pamamahala at nang hindi lamang ng dahil sa legal obligation ito. Pang-anim, paano ba dapat magbigay o magkaloob nitong panahon ng Bagong Tipan? Hinihimok na magbigay ang bawat isa ng masaya at naayon sa ipinasya ng kanyang puso nang hindi siya pinipilit, ayon sa 2 Korinto, Kabanata 9, Talata 7. Madalas ang sakripisyong pagbibigay at minsan ay mas higit pa nga sa 10%, depende sa pangangailangan at sa kakayahang magbigay ng isang individual. Nais ko lamang linawin na ang mensahe ng video na ito ay hindi upang kontrahin o salungatin ang pagbibigay o pagkakaloob sa iglesia, kundi upang ituwid o itama ang konsepto ng pagbibigay o pagkakaloob sa iglesia. Mayroong ibang relihiyon nang sadyang tinatakot pa nila ang kanilang mga miyembro na kung hindi raw sila magbibigay ng ikapo ay susumpain daw sila ng Diyos. Biblikal po ba ito? Ang sabi naman ng iba ay ninanakawan daw nila ang Diyos kung hindi sila magkakaloob ng ikapo. May katotohanan po ba ito? Ang mga preachers o mga ngaral na nagsasabi ng ganito sa kanilang mga miyembro ay mga sinungaling at manloloko. Ginagamit nila ang mga talata sa Biblia sa maling kaparaanan upang mapilit o mapuwersa lamang nila ang kanilang mga miyembro na magbigay na hindi naman ito sinasang-ayunan ng Biblia. Marahil ay may iba sa inyo ang magtatanong ng ganito,
saan naman kukunin ang mga panggastos o mga pangangailangan ng iglesia? Kung ganito ang magiging tanong mo, narito ang aking sagot sa iyo. Mayroon ba akong pinahayag dito na huwag kayong magbigay o magkalog sa iglesia? Ang pinakamensahe ng video na ito ay ang huwag pilitin o puwersahin ang mga tao na magbigay o magkaloob ng ikapo o tithes, bagkus ang magbigay o magkaloob ng naaayon sa kanyang sariling kapasyahan, ayon sa dinidikta ng kanyang puso, ayon sa kakayahan ng isang tao. Ang mga tao ay dapat mayroong kalayaan na magbigay o magkaloob ayon sa kanyang sariling kagustuhan nang hindi siya pinipilit o hindi siya tinatakot. Mas katanggap-tanggap sa Diyos ang pagbibigay ng mga tao ng mayroong pusong masaya, pasasalamat at kusa niya itong pinagkakaloob at hindi dahil sa siya ay napipilitan lamang. Kayong mga preachers o mga ngaral na pinipilit at tinatakot pa ninyo ang inyong mga miyembro para makapagbigay lang sila ng kanilang ikapo o tithe, kayo ang susumpain ng Diyos at hindi sila. Bakit kamo? Mga sinungaling at manluloko kasi kayo. Kung ang taing layunin ninyo ay ang makalikom ng malaking halaga para sa mga pangangailangan ng inyong iglesia, maaari naman ninyo itong ipaliwanag ng maayos sa inyong mga miyembro nang hindi kayo namimilit sa pagkakaloob ng ikapo. Sa tama at maayos na pagpapaliwanag at sa paghingi ng tulong ay mauunawaan o maiintindihan ng mga miyembro ang mga pangangailangan ng inyong iglesia. At dahil dito, sila ay maaaring magkaloob o magbigay pa ng kusa at ng higit pa sa ikapu para matugunan ang pangangailangan ng iglesia nang hindi na kailangang pilitin o takutin pa sila. Ang mga taong may taos-pusong pasasalamat sa Diyos ay may papakita nila ito sa pamamagitan ng pagkakaloob o pagbibigay sa iglesia ng sapat na halaga para sa mga pangangailangan ng iglesia. Narito ang buod ng mensahe ng aking video. Sa lumang tipan, ang ikapo o tithes ay isang tinakdang 10% ng inani at alagang hayop na ibinibigay ng mga Israelita o Hudyo para suportahan ng mga Levita, para sa pagsamba sa templo at para sa mahihirap. Ito ay bahagi ng utos sa ilalim ng kautosang ni Moises. Nais ko pong ipaalala sa inyo na wala po tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises at hindi tayo mga Hudyo o Israelita. Samantalang sa bagong tipan naman, ay walang tinatakdang kinakailangang porsyento. Ang pagbibigay ay nararapat na maging kusang loob, may masayang puso at naaayon sa kapasidad ng nagbibigay upang suportahan ang mga gawain o ministry ng iglesia, ang mga nangangailangan at ang pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang binibigyang diin dito ay ang kalagayan ng puso at ang pagiging mapagbigay o ang pagiging bukas palad ng isang tao. Nais ko lamang linawin sa inyo na ang salitang iglesia na aking binabanggit dito ay hindi tumutukoy sa iglesia ni Manalo, kundi tumutukoy ito sa kalipunan o grupo ng mga taong naniniwala, nananalig at nananampalataya kay Hesukristo bilang kanilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sana'y mayroong kayong natutunan sa video na ito at maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pakikita, kaibigan. My children, hear the word of truth, for the kingdom of heaven is at hand. Open your hearts. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay naging makabuluhan ang bawat minuto na inyong ginugol sa panonood ng video na ito. Bilang pagsuporta po ninyo sa aking YouTube channel, huwag ninyo kalilimutan na pindutin ang like, share at subscribe buttons sa ilalim nitong video. Huwag din po ninyo kalilimutan na panoorin ang iba ko pang mga uploaded videos na narito sa aking YouTube channel. At umaasa din po akong muli tayong magkikita sa lalong madaling panahon para sa aking panibagong worth watching video.